Well, just like what I told you guys, that I was just gonna share you some information regarding my experience going to hell. It's not the hell that everybody thinks. It's like going to hell and then with a big fiery lake and stuff like that. That's not the hell that I want to share you guys, or some other dreamers, sharing everybody about their dreams that they've been to hell and then they've talked to God and stuff like that, and they've seen lots of demons and they had seen a lot of fire, a lot of weird things, a lot of creepy things inside that hell, and all of a sudden they just wanted to share everybody about what they've seen there. Who are these people who are in hell, the celebrities, what they've been doing right there, what they've been trying to say to everybody about their situation. Right, that's not the kind of hell that I really wanted to share, because right now I am gonna tell you the truth about hell and about heaven. But the heaven thing, that's gonna be later on. See, I just want to share you guys about what the real hell means in this life, okay? This is about the reality in life. Everything that's been happening in the Bible, everything that's been written, they are actually happening here in this world, right here, right now, in the past, at present, and they're gonna be happening in the future. But right now, all I'm going to share you is whatever had happened to me in my past life. Okay, so right now I am going to show you a little bit of a summary, because by the time that I've made this video, that was actually a video that is going to inform you about what had happened to me. Why did that happen to me, and what happened to me in that kind of situation when God actually gave me a role as a Job in the Bible. And as you know, Job in the Bible is actually a person who used to be very, very, very wealthy. He had abundant of everything. He had everything. And all of a sudden, this Satan told God that the only way that he's going to find out if this Job is a person is really loyal to his God is when God is going to take everything away from him. Not necessarily that it was God who really took away from him, but all the circumstances that really happened, then that would actually give you an idea of how Job lost everything, to the point where he really cursed when he was born, or he really cursed God because of the situation that he has gone through. But for me, as soon as that really happened to me, which is really something that I really never even thought about, it just happened, and when they happened, I knew that they were really happening. So this is to give you an idea of how I have gone through hell. Gusto ko lang malaman ng iba na kung anong nangyari sa akin dati. Kung umaga, tanghali, gabi, yun ang mga breakfast, lunch, dinner ko. Puro panlalait na unti-unting dumutulog sa kaluluwa ko dati. Inabsorb lahat ng katawan ko, lahat ng mga panlalait. To the point na hindi ako nakakalabas dahil sa death threat, dahil sa pag-ungutya. At kung kailan
spiritually healed. Dahil magmula nung nasa hospital ako sa pangalawang beses na ako'y nagkasakit. Ibinuhos ko lahat ng galit ko. Inirelease ko lahat ng stress ko doon sa namamatay na mama. At hiniling ko sa Lord na kung ako man ang mamang iyon, wala akong hiniling kundi patawarin niya ako. Hindi ko kailangan ang materyales na bagay. Hindi ko kailangan ang mga makamundong pangangailangan. Ang kailangan ko lang at that time may save ang kaluluwa ko. Hindi na baling kunin niya ang buhay ko. Hindi na baling yun na yung pinakalas na buhay ko. Ang gusto ko lang mapatawad niya ako at mapatawad ko rin kung sino yung mga nagbigay sa akin ng sakit. Napatagal ko na. Pinagdasaan. Lumabas ako sa hospital na yun. Instead, nasasabihin ko sa inyo na lumala ang sakit ko. Ang sabi ko, nahil na ako ng Lord. Hinil niya ako dahil nawala yung sakit ko. At kung gusto kong mang-scam, hindi ko sasabihin yun na nawala yung sakit ko. Dahil at that time nagbigay si Shamrock, si Kim, ng 10,000 para lang mapunta ako sa emergency. Kung gusto kong mang-scam ulit, pwede ko pang gamitin yung pagkakataon na yon para sabihin ko, kailangan ko pa ng maraming pera para ma-scam ko kayo. Pero alam ko, lahat ng mga pangyayaring yon ay talagang ginawa ng Diyos sa akin para ipatunay sa lahat na ang Diyos ay totoo. Siya mismo ang nagbigay sa akin ang pangalawang pagkakataon. Katulad ng ginawa niya sa ama ng anak ko. Nakita niyo naman sa mga videos ko sa YouTube. Nakadokumento lahat. 3 months nakataning ang buhay noon. Colon cancer. Dahil sa paniniwala ko na mahirap niya siya. Sa pamamagitan ng mga kamay ko. Hanggang ngayon buhay pa siya. Hindi lang iyon. Ang anak ko,
dating ang buhay niya. 2 months. Pero ngayon, buhay pa siya. Kung talaga gusto ko mag-scam, dapat ipinagpatuloy ko mangolekta ng pera niyo. Pero hindi ko ginawa. Nakadokumento lahat. Andyan nakapost lahat. Wala akong in-scam. Wala akong hiningi para ma-scam kayo. Dahil na rin sa kagustuhan ko ng asawa ko, magkaroon din siya ng pagkakataon para kahit paano makilala rin niya si Kristo sa buhay niya kahit minsan lang kasi wala siyang pinag-uukulan ng panahon kundi gym lang. At sinabi ko, minsan lang. Sabi ko, tatapikin ka ng Diyos para makilala mo rin siya, para may panahon ka. The following day, natulas na. Kitang-kita lahat, documented lahat. Kitang-kita ninyo sa mga x-ray, pati yung kung kailan, pati yung katawan niya nangayayat. Lahat as a sign. Sinabi ng doktor, kailangan niyang magkaroon ng brace for 6 months at pahigain ng 6 months to 1 year. Pero dahil sa kagustuhan ko na hindi na kailangang mangolekta ulit, dahil alam ko na ang Lord ang number 1 na makapaghila sa Kanya. Nagkataon na ipinadala niya ang isang tao. Walang iba kundi si Emerson de Jesus. At nakadokumento lahat. Pagkatapos niya i-pray over, biglang nawalan yung naramdaman niyang sakit. By that time, kayang-kaya na niya igalaw na walang sakit. Kaya na niyang i-bend. Kaya na lang i-straight at i-twist na walang sakit. Dahil yun nga ang hiniling ko nga kay Lord. Mawala lang yung sakit. Dahil every time na nakikita ko na nagkakaroon ng sakit. At alam ni Clonnie, right by that time na sinundo kami, sinabi ko yun sa kanya. Sinabi ko na may miracle na nangyari dito. At yun nga ang dahilan kung bakit kami kinuha. Dinala sa Tagaytay, Baguio, Subic. Dahil sabi niya, kailangan siyang mag-relax. At lahat. At kung sinasama ninyo na isang tao na katulad niya na may ganong sakit, pagkatapos nakapunta pa sa Baguio, Subic at lahat. Wala akong sinabi na hindi na niya kayang maglakad. Wala
rin akong sinabi na hindi na niya kayang gumalaw. Ang sabi ko lang, kailangan niyang i-brace para maituwid kung ano yung nag-bend o kaya nakag-dislocate na spinal cord niya. Pero dahil sa paniniwala ni Brother Emerson de Jesus, sinabi niya sa akin, it's about time. Ibuhos mo. Ibuhos mo yung paniniwala mo na hindi na kailangan ng 70,000 at hindi na kailangan i-brace dahil mas pinaka-importanteng healer ang Diyos kaysa kahit kaninong doktor. Dahil sa paniniwala kong buong-buo na kahit wala ng brace, i-stop ko ng mangolekta ng tulong. At sinabi ko, my husband has been healed. Paulit-ulit kong sinabi yon na my husband has been healed. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan ng tulong nyo para paratangan ako na gusto ko lang mang-scam ng mga pera nyo. Ang sakit. Pagkatapos, kung kailan ipinost ko na kung sakali man maibenta itong sinabi kong pamana sa akin ng Diyos dahil gagamitin ko ang perang yan. Hindi para sa akin, kundi para ma-start ko ano yung gusto niyang ipagawa sa akin na Mystica Temple. Paulit-ulit kong sinasabi yon. Kahit pinagtatawanan ako kung bakit Mystica Temple, paulit-ulit ko rin sinasabi na nagpakita sa akin ang truth sa langit. Nakadocument lahat sa mysticatempleofchrist.com. Yun ang dahilan kung bakit bigla akong umalis sa showbiz. Dahil hindi ko alam kung anong klaseng sign ang ibig sabihin nun. Kaya nirapat kung pumunta ng province, ipagpatuloy ang pagpipreach, pagbibigay ng testimony ko kung anong nangyari. Kahit walang naniniwala, I didn't care. Sinabi ko kung ano yung nakita ko. Pero dahil sa kagagawan ni Satanas para i-brainwash ako kung ano yung pinili ko, na mas marapatin ko na lang na mag-preach para sabihin ko kung ano yung truth na nakita ko. Kinuha niya lahat. Kinuha niya kung ano yung pinagkakakitaan namin. Kinuha niya kung ano yung nagiging plantation namin doon, pati mga pinautang namin, kung saan ko nilagay kung ano yung mga natitirang cash dahil yung mga ibang pera ko na invest
sa mahogany trees doon sa Kenya. Kaya akala ko kung ano yung kas na natitira, sapat na yon kahit wala kami sa showbiz. Kaso dahil sa biglang nawala lahat, pagkatapos nagkaroon pa kami ng death threat, lahat documented sa YouTube. Makikita niyo sa Mystica Controversies sa YouTube. TV5, sumalo sa istorya. Bumalik kami sa Manila sa tulong ni na Kuya Joel Babia. Katatapos pa mga anak ang asawa niya noon na si Kumaring Bexy. Dahil sa kanila, nakapag-umpisa kami dito para makabalik sa showbiz. At habang nag-i-start ulit ako sa showbiz, napanaginipan ko ulit ang Lord. Biglang dumilim. Pagkatapos, salita na lang yung naririnig ko. At sinabi niya na kailangan pagtuunan ko siya ng pansin. At sinabi rin niya na kung ano yung gusto niyang sabihin ay sasabihin ko. Pero hindi ako yun. Paulit-ulit ko rin sinasabi sa inyo. Tuwing nagpipreach ako na hindi akong si Mystica ang nagsasalita dahil sinabi niya sa akin, isasabit niya yung ngalangalan ko para siya ang kukontrol kung ano ang gusto niyang iparating sa inyo. Kaya in-stop ko na ang pagtatrabaho sa showbiz. Dahil gusto kong gawin kung ano yung purpose na gusto niyang ipagawa sa akin. Alam kong napaka-imposible. Pero alam ko na dahil andyan siya, alam ko na mabubuhay ako kahit wala akong trabaho dahil sa pamamagitan ng tulong niyo. Makakakain ako. Mababayaran ko kung anong pangangailangan ko para lang magkaroon ng daanan. Ipinadala niya kung sino yung mga tumulong sa amin. Ipinadala niya si Sister Dovi San Andres. Pero dahil sa sulsol at dahil sa selos ng kung sino-sino sa inyo, nasira. Ang pagkakaibigan namin. Hanggang sa dumating si Lorna Amante, dumating si Jenny Miranda Uliesa. Sila na lang natitirang kakampi ko. Sila yung nagpatuloy. Dahil
Alam nila na kung ano yung ginagawa ko. Alam nila na ito'y hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Dahil ito ang layunin ng Diyos na gusto niyang gawin ko. Pero anong ginawa niyo? Ginawa niyo akong scammer. Ginawa niyo akong katatawanan. Ginawa ninyo akong manloloko. Na pati birthday ko, nahinangad ko pa naman na magkaroon ako ulit ng birthday na katulad ng dati, magpakain sa mga maliliit na mga bata sa lansangan. Magpakain. Kahit sa birthday ko lang. Dahil yun dating ginagawa ko. Na-stop lang noon. 2011. Dahil nga nagpakasal na kami dahil magmula nung nakita ko yung truth sa langit. Umalis ako sa showbiz. Ngayon, kung ano man yung mga katiting na donasyon o kay sponsorships na hinihingi ko sa inyo. At wala naman akong pinapersa para magbigay. Hindi yun para sa akin. Dahil ako, na-survive ako for how many years na walang birthday. Pero dahil sa hiling ko lang na finally total, may mga gustong tumutulong naman. So what is another birthday ulit na may spend ko sa mga bata na katulad yung mga nakita ko kanina. At sinasabi ko pa sa kanila na kung merong magbigay ng pamasko, magpapakain ulit ako. Pero anong ginawa niyo? Binigyan niyo lahat ng mali siya, lahat ng ginagawa ko. Pati si Lorna Amante, binigyan niyo rin ng mali siya kung ano yung pagtulong niya sa akin. Pati yung paghingi ko ng camera, dahil gusto ko talagang maipagpatuloy kung ano yung mga projects na naumpisahan ko. Hindi ko ginagawa ito para sa akin. Ginagawa ko ito alang-alang kung sino yung nagutos sa akin. Inaccept ko kung ano ang ibinigay niyang role sa akin. Dahil sabi ko, total binigyan niya ako ng pagkakataon para mawala yung sakit ko. Binigyan niya ako ng pagkakataon para gamitin ko kung ano ang ibinigay niya sa akin na talento ko. Hindi man sa pamamagitan ng pag-i-split, kundi sa pamamagitan bilang tagapagbigay ng salita niya sa inyo. Dahil ang katotohanan nanggagaling sa kanya. Kung ano yung mga nanggagaling sa Biblia
Biblia. Nung sinabi niya, you hypocrites, you fools. Siya yun. Dahil galing yun sa Biblia. Hindi katulad sa mga ibang preacher dyan. Walang ginawa. Kundi papanggap lang. Makikita niyo sa website ko, mysticatempleofchrist.com, kung anong nangyari sa Israel. Sinabi niya yun at nandun nakadocument. Kung ano yung sinabi niya sa akin. At nung nakita ko na nangyari, totoo talagang nagkaroon ng ganong mga nangyayari. Nagkakatotoo lahat. Kaya ngayon, kung sino ang hinuhusgahan nyo, kung sino yung ginagawa niyong katatawanan, pinagtatawanan nyo, at kung sino yung inaakusahan nyo na scammer, manloloko, at kung ano-ano, hindi ako yun. Dahil kung ano man yung katawan ko, ibinigay ko na. Magmula nung namatay yung matanda sa ospital, ibinigay ko na kung sino. Yung mistika, patay na yon. At kung ginagamit man niya ako ngayon, ay dahil sa pinuhay niya ulit ang katawan ko. Hindi na ito para sa akin, kundi para sa inyo. See, that's the reality about hell. It is happening in this world. It's not something that you have to wait until you die or wait until the second coming of Jesus Christ. And that's when you realize that, oh, you are going to hell or you're going to heaven. So if you're going through a lot of things in life that are not really in favor to what you wanted, and it's not really in favor to what makes you happy, meaning to say you are in a hell situation. So at least now you got some ideas already about how hell can affect your life, and it's so hard to get back to that situation again. So whenever you have that kind of situation, it tends to really help you to think, is that really what I want? Do I really want to be in hell? Do I really want to be in a state of mind or in a state of situation where you don't really feel so good at all and you don't really feel so comfortable and it's not really something that you wanted to feel? So, because of that experience, my dear friends and brothers and sisters, I am never going to hell again. So now that I got some experiences about the reality of hell, and that's what I'm going to show you, and that's what I'm going to tackle to you, that's what I'm going to teach you. Heaven and hell is not something that's all about fiction that you can see on the television or you can see on the movies or you can actually hear from everybody who's been telling us that hell and heaven is like this. No, that's not the real hell, because these are people who are just trying to manipulate our brain, but they are hypnotizing us to believe in them about the lies that is existing all the time in this world, because the devil is a liar. So you have to take note of that.
I want you to be warned that not everybody who's been telling you all their experiences about hell and heaven is really true. Because you don't know that who are really they're dealing with. Is this the real God? Or this is the demon that's been trying to manipulate everybody, to control, and a demon that's been trying to mislead us. All I want to let you know, guys, is God is not everywhere away from you. God has always been there, right inside you, because God is within you, and you are the temple of God. And that's the reason why I call myself the temple of God, because God lives in me. God is a spirit, and his spirit lives in me. And once I am dead, meaning to say that that spirit already disappeared and left me. But since he still lives in me, and then I would cherish that spirit and do the righteous things and never be intimidated and never be controlled again by the other spirit, and that is the demonic spirit that is sometimes trying to mislead us. So, till my next video again, my dear friends, in order to let you know exactly what is this life is all about and what is God is all about. God is the person who lives in you, and the person who actually controls your destiny. He is our machine, but we are the ones who are putting everything in action because he's given us the right to choose which direction we wanted to go, which life we wanted to live, and which level of our own destiny we wanted to settle. But since we were given that chance in order to decide which way to go, it's either heaven or hell. Now it's the time to decide, because we have the power to give all the things we want in life. And we also have the power to take all the things that make us happy. So whatever we give, that is what we get. If we give happiness, happiness comes back. If we give anger, anger comes back. And if we give hell to anybody, and hell is going to smash you up. Mark my word.